Mainit ang usapin sa social media kaugnay ng planong PAC Silica sa bansa. Marami ang nagpahayag ng pangamba sa proyekto, isang high-tech manufacturing at innovation hub na nakatakdang itayo sa 1,600 ektaryang bahagi ng New Clark City sa ilalim ng Luzon Economic Corridor. Kabilang narito ang usapin na baka magdulot ng crisis at makipag-agawan sa supply ng tubig ng mga karatig komunidad ang proyekto dahil sa mga itatayong pasilidad. Ayon kay BCDA President and CEO Joshua Bingkang, gagamit ang proyekto ng surface water harvesting system o pag-iipon ng tubig ulan na may kapasidad na hanggang 300 milyong litro kada araw, kaya hindi gagalawin ang groundwater. So sabi dito, makikipag-compete sa limited na community water. Hindi po, no. In fact, inaral na namin po yan na meron na kaming propose na project dyan. At ang PPP Center ay in-endorse na sa amin, yung isang proposal dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin yan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount of volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then, kung left on top, ay babalik sa dagat. So, ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So, pupunuin natin ang mga yan para yan ang magamit. In fact, yung proyekto na to ay sa una naming tansya ay co-consume ng mga 65 to 90 million liters per day, no? Yung mga industriya na andon. Pero yung initial design na ginawa namin ay nasa 120 million liters per day. Pwede pa namin siyang i-ramp up to 300 million liters per day gamit ang technology ito. Anong ibig sabihin? Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon. Hindi ito groundwater extraction, kundi ito yung technology na gusto namin i-propose. At kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around. Sinagot din ni Bingkang ang kumakalat na issue patungkol sa umano'y mawawala ng tahanan ang mga katutubo. Anya walang maaapektuhang ancestral domain dahil pagmamay-ari ng BCDA ang 1,600 hectares na lugar at matagal na itong itinalaga bilang industrial area. Dagdag pa niya, mahigit 15,000 hectares na ng lupa ang naipagkaloob ng ahensya para sa mga indigenous people sa Clark at mga karatig na lugar. Nilinaw rin ng BCDA na hindi papayagan ang pagmimina sa loob ng proyekto. Sa halip, target nitong iproseso sa Pilipinas ang mga critical minerals upang makagawa ng high-value products bago i-export, habang lahat ng development ay sasailalim sa environmental regulations, kabilang ang pagkuha ng Environmental Compliance Certificate o ACC. Ang sabi, magmimina doon. Hindi po namin aalaw yon, no? Ang mangyari po dito, so mayaman po tayo sa ating resources. So at source, pwede na po i-process doon. At dalhin dyan yung mga component sa Clark po, sa PAC Silica, at doon i-process, i-develop at i-export natin. O kaya, maaari din na sa mga member countries, manggaling yung mga components, critical minerals, na bahagi nitong AI Hub project natin. Samantala, target pa rin ng BCDA na mapirmahan ang framework agreement para sa PAC Silica sa Nobyembre. Bagamat sinabi nitong nakadepende pa rin ito sa magiging resulta ng negosasyon ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno at mga partner firms. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.